Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Naku pa, may lamat na ba ang relasyon ni Martin Romualdez at BBM? Is there something fishy going on between the two? At kasali si F. Eliza Marcos. Kasi may lumalabas na mga leaked document ngayon na kung saan nakasaad doon na papalitan na, tatanggalin na si Martin Romualdez bilang House Speaker. Naku, totoo kaya yun, kabibig? Naku, hindi ako maniniwala. Kasi alam mo naman, Martin Romualdez, BBM, Liza Marcos, parang triad lang yung tatlong yan eh. They are connected to each other and they are helping to each other. They are connivance. Kaya nga hindi ako maniniwala tatanggalin si Martin Romualdez for the 20th Congress, 'di ba? Pero may nag-leak na document. Sabi pa ng iba, fake news yan. Fake yan. Pero manood tayo kabibiga, meron ako nakitang video kung saan pinag-uusapan itong nag-leak na document na papalitan na si Martin Romualdez. Nako, ano kayang reaction ni Martin Romualdez nito? Let's listen. Kumakalat ngayon sa social media ang PDF file document na ito na kung saan ay tila nagko-complain si DILG Secretary John Vic Remulla patungkol sa rampant corruption. Nagko-complain daw di umano si John Vic Remulla tungkol sa rampant na korupsyon? Hala, totoo ba ito mga kabibig? Sa Kongreso at tila nagmumungkahi kay President BBM na palitan na si Martin Romualdez bilang House Speaker. Ngunit ayon naman sa mga netizens ay baka naman drama lang ito at palabas na kunwari ay galit-galitan sila. Ayon pa sa nadiskubre ni Ka-Eric Jeff Celis. Ito, Erika, here is it now. The PDF file copy is with me. The Marcos Romualdez alliance is breaking up soon. And please read and share the exclusive memo below. True or false? Totoo ba ito or fake ito? Here it is now. The PDF file copy. Ano ba yung PDF Memorandum for the President from the Executive Secretary. From the Executive Secretary, Yusik Marilyn Charis A. Lagamon, Laylo Survey Presentation on April 8. Huy, totoo kaya ito? Nasaan yung... Wait muna, may ano tayo. Totoo kaya ito, kabibig? I was wondering kung totoo ito. Kasi na-shock ako. Di ba? Ito, Dito, tingnan natin basahin natin kung ano ang laman. Basahin ko ha. Wait for hour. Basahin ko. Sabi dito, the PR team, number 4 to sa number 4 to. The PR team will need to redouble their efforts over the next month to undo the damage done by the critics against the Malacanang. Their actions on former President Duterte's arrest have severely undermine the strong position we have built over more than a year. O ito pa, media actions need to focus on Visayas. The key is to carry out intensive and positive propaganda for the government on multimedia platforms. Let the people pay attention to the fact that the Bagong Pilipinas, led by the President, can benefit the country so that the people will turn to support the president and withdraw their support to the former president. Uy, totoo kaya to? Kaya sabi ng iba, kaya pala, sentro ang Bisaya sa 20 pesos na bigas. Ito pala yung plano nila. Pero I'm not sure kung totoo ba ito. Naku mga kabibig. Ano kaya ang truthfulness sa issue na ito? Naku. At ito pa kabibig, i-share ko sa inyo yung importante ba, napaka-importanting news tungkol kay Martin Romualdez. Pero hindi pa ito sure kung totoo ba itong leaked document kasi marami ng fake news ngayon. Ito-check natin later kung totoo ba ito hindi. Sa number 8, DILG Secretary Remulla said corruption was rampant in Congress under Speaker Romualdez leadership, which significantly lowered the Bagong Pilipinas approval and trust ratings during the campaign. Wait muna. Di ba, bago lang naglabas ng ratings na kung saan
mataas ang tiwala ng mga tao sa House of Representatives. Di ba si Martin yon? Di ba? So parang, ay ewan ko kabibig. Even the military has expressed dissatisfaction many times. The president need to make a determined effort to replace the speaker. The president acknowledged that a strong Congress leader could effectively improve the government's approval and trust ratings, and said it will consider to place Congressman Tiangco as speaker candidate if the results in the House is unsatisfactory. Pero ang resulta naman ng House ngayon is 59 something. So mataas ang House rating, 'di ba? Sa latest survey, 'di ba? Sa Tangere yata, mataas ang House rating. So hindi pwedeng mapalitan si Martin Romualdez. Ito pa, Congressman Tiangco said he would adjust the campaign strategies according to the current election situation, especially in media. The opponents' actions have seriously interfered with voters' judgment, which is the main reason for our decline in approval and trust ratings. The president instructed him as a campaign manager, si Congressman Tiangco pala ang campaign manager, to fully advance the media actions and make sure it is funded and logistically ready for the next month. Kailan ba ito? April 15. Totoo kaya ito, kabibig? Sige, mag-search ako, kabibig, ha, kung totoo man ito or totoo ba ito or hindi. Kasi kailangan din natin maglebak-lebak tayo. Dapat may totoo ito. Ay, ito. May nakita. Fake pala yun, kabibig. Oo, kabibig. Fake pala. Naglabas na ang naglabas, ito kabibig, share ko sa inyo, ha. Naglabas ang tinawag na fake news ng palasyo ang kumakalat na umano'y memorandum hinggil sa Lilo survey presentation. So fake pala to, mga kabibig. Wala palang ganito, mga kabibig. Hindi pala to. Pero certified copy to, tapos may seal dito. Office of the release April 15. Pero may imposible naman kung tawag dito, imposible naman kung gawa-gawa lang ito, makahanap kaya sila ng certified copy. 'Di ba? Ang hirap naman i-edit ito kasi tawag dito, may isa dito tapos may another naman dito, stamp dito. 'Di ba? 'Yun ang mga tanong ng mga netizens. Fake ba talaga 'yan? Fake nga, sabi ng Malacanang. So wag kayong maniwala sa dokumentong pinalabas ngayon. It's not true. It's fake. Tapos may statement din dito, mga kabibig. Ito. Basahin natin, ha. Ito. Statement from the Office of the Executive Secretary. It has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by undersigned as Executive Secretary and detailing a discussion of a survey presentation and hinting at a change in the leadership of the House of Representatives have been circulating on social media. The Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of the said memorandum. Apparently, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So fake news pala yung kabibig. Correction lang, ha. Fake news po yun. At nakakasira po yan sa administrasyon, lalo na sa alyansa ni BBM. So wag maniwala, mga kabibig. Yun ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang iba naman nag-react na, sayang, peke pa. Sabi ng mga ibang netizen ba, naku, akala namin totoo, sayang, fake news pala. Akala ko naman ina-action na talaga ng executive yung corrupt na House of Representatives. Hindi naman pala. Yun ang reaction ni Brian Sales Borromeo. Sabi ni Benjamin L. Custodio, sana totoo na ang balitang kumakalat dahil dapat na siyang palitan. Isama niyo na rin ang lahat ng party list. Gusto na rin ang palitan si Martin Romualdez. Tama, huwag yun ang sibakin si Kleng Kleng, nakakaaliw siya. Ito pa, napakagulo ng administrasyon na ito. Ang daming mapeke, mga papeles, napaka-weak from Benjamin Vallejera. Peke, tapos may stamp at perma. Ano ba talaga? Peke nga, sabi ni Lucas Bersamin, kayo talaga gumagawa ko ng issue. Ito pa, maaring totoo, maaring hindi, pero malamang, sabi ni Pandemay.
Ganyan din sinasabi nung pag-arrest kay Duterte. Di daw totoo, pero nandun na sa ICC. Kayo talaga ha, i-connect nyo talaga kung ano-ano dyan. Kapag nabubuking, sabihin hindi sila may gawa. From Raul Ron. Walang palitan yung attack chicken, walang puputak araw-araw. Nagkakagulo na sila. Joker is now showing. Mr. Bersamin, hindi po talaga niyan papalitan yan kasi po pinsan niya yan at yan susi na kailang mga nakulimbat. Kayo talaga mga nakulimbat, wala naman kayo ebidensya. Nagkalik tapos dinideny nila, nagkabistuhan tapos deny pa rin. Ano ba talaga ang totoo? Paimbestigahan nyo po, wag nyo pong palampasin ang mga ganitong paninira. Delikado ito. Tama po, dapat imbestigahan kung sino ang nag-leak or kung sino ang gumagawa ng mga dokumentong ito. Tapos nandun ang pangalan ni Lucas Bersamin, di ba? Napakabastos. So kailangan talagang, kahit alam naman natin na ayaw natin na gusto, maraming sabi dito gusto nilang mapaalis si Martin Romualdez, pero pangit naman na mag-release ng fake documents, di ba? Kung fake news yan, wala na pala talaga pag-asa ang Pilipinas. Hindi na magbabago, palubog na palubog tayo niyan. Hanggat andyan ang magpinsan, asahan natin lolobo ang gustong utang ng Pilipinas kasi wala pang kalahating taon, na-release na almost 70% ng buong taon na budget. Oh. So yun po mga kabibig ang reaction ng mga netizen hinggil sa fake document. Fake na document na kumakalat ngayon sa Facebook. Again, fake document po iyon, sabi ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kabibig. Sabi nga dito ni Crisette Laureta Chu na kung totoo man ito, ay napakagandang balita pero hindi po talaga ha. Huwag kayong maniwala sa mga fake news na dyan. Again, i-correct natin, hindi po totoo na ang document na pinalalabas ngayon sa social media at pinagpiestahan ng maraming tao na sabi, nako, this is it. Katapusan na tambalos-los. Hindi po yan totoo. Sabi nga ni Kifichu or Crisette, Dear Malacanang, minsan nga lang natutuwa at nakaka-hope ang mga tao sa isang leaked document, dininay nyo pa. Kayo talaga. Ay, nako mga kabibig, di ba? So yun po mga kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ba? Nabiktima din ba kayo sa false hope? Na matatanggal daw si Martin Romualdez at palitan ni Congressman Tiangco, yung campaign manager ni BBM sa Alyansa. Kayo talaga. Well, proud naman si Martin Romualdez, di ba? Martin Romualdez sa kanyang achievement, mga kabibig, grabe. Ang pagtaas ng kanilang approval rating. Yes, mga kabibig. Oo. Ito nasaan ba yung approval rating ni Martin ha? Tingnan ko muna. Baka may naalala kayo ni Martin. Wait mo na ha. Martin Romualdez approval. Hanapin natin approval rating, HOR. Malaki tapos si BP Sara yung panghuli, di ba? Sabi niya nga ni sabi na nga ni Representative Paulo Ortega na pinuri niya si Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez has redefined leadership in the House by putting people first. Under his stewardship, the House has become the engine for real reforms and responsive governance. I-share ko sa inyo para tumaas yung kilay nyo. Ayun talaga. Wag naman kabibig kasi ma-high blood kami. Huwag kayong ma-high blood doon. Opinion nila ito kasi they're working with Martin Romualdez. So of course, may magandang sasabihin talaga sila. Sabi ni Representative J. Kong Hoon, Speaker Martin Romualdez has always made it clear that no Filipino should be left behind. His leadership turned that vision into reality through swift, responsive legislation. Yun ha. Yun ang kanilang naobserbahan, naramdaman, nakita sa leadership ni Martin Romualdez. Kung agree kayo, comment down below. Kung hindi kayo agree, comment down below. Kayo nga, kumusta ang leadership ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House of the Representative? Is it good or bad? Survey tayo ha. Good ba or bad
ang leadership ni Martin Romualdez. Kasi itong mga kasama niyang mga congressman, maganda ang kanilang review sa trabaho ni Martin Romualdez, di ba? Ano daw, his leadership turned that vision into reality through swift, responsive legislation from Representative J. Kong Hoon. So comment down below, kabibig, kung ano ang inyong tawag ito, pag-rate or pag-grado. Magbigay kayo ng grado from 1 to 10, good or bad, sa leadership ni Martin Romualdez sa Kongreso. Bye everyone, see you next time.